Nako, heto na po mga karibin natin, Congressman Marcoleta palaban na. Nako, hindi nakatiis, binanatan si Luestro at Abante. Nagkainitan sa plenaryo. Yan po ang ating alamin mga kabayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kabayan, palike po muna ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga. Bago po natin i-play yan mga kabayan, eto. Pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending sa social media. Ito pong mga post, no? Ito po kasing post ni Mike Romero, mga kababayan. Sabi po dito ni Abante, ito si Abante mga kababayan. Sabi po dito, may 2,000 loyalist ang mga Duterte. Posible din silang suspect sa assassination. Ayan, assassination. Gusto pa tayong gawing suspect mga kababayan, ha? Yung mga supporter ng mga Duterte ay suspect din ni Abante. Gusto ko lang pong i-correct ang pahayag na ito. Unahin na po natin mga kababayan dito po sa sinasabi po nilang loyalist. Kasi po mga kababayan, hindi naman po loyalista ang tawag sa mga Duterte supporters mga kababayan. Ang tawag po sa atin, mga karibin natin, ay DDS. Ano po ba ang DDS? Die Hard Duterte Supporters, di ba? Or SDD, Solid Duterte Supporters, SDS, di ba? Meron ding SDS, mayroon pong DDS, mga kaubayan. So mali po ito. Mali po yung loyalist kasi hindi po kami loyalista. Die-hard supporter po tayo ng mga Duterte mga kaubayan. Okay? At pangalawa po, itong 2,000 na figure na sinasabi dito. Papayag po ba kayo na 2,000 hanggang 2,000 lang tayo? 32 million po ang bumoto kay Vice President Sara Duterte. Kaya kung magsosuspect naman din kayo, no, diyan po sa assassination na sinasabi dito ni Abante, kung totoo man po ito, dapat po ay yung 32 million po na bumoto kay former president kay Vice President Sara Duterte, no? Sila po, tayong lahat, okay? Ang suspect mga kababayan, makikiisa na po ako. Sige, sabihin niyo na suspect din ako mga kababayan, no? Lahat po ng viewers, no, ng Pinas News Review, ay gawin nyo na rin pong suspect. Nako po, talaga wala na ba kayong ibang maisip? Aray ko po, ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Nelsa, nakapagpalit na siya ng relo. Ayan, nakapagpalit na daw ng relo. Paano ka naging pastor kung ganun kababaw ang pananalita mo? Correct. Ayan mga kababayan. Sabi naman po dito, 30 million DDS kami. Ayan, 30 million DDS po. Hindi po, 32 million. Ayan mga kababayan, 32 million. Sabi ko kanina, 31, 32 naman pala. Okay, sabi naman po dito ni Eduardo, lahat connect kay Duterte, mas lalong lumakas yan. Alam naman ng mga tao, di totoo, correct. Diba? Bakit di nyo pa isama si Batman, Superman, Spider-Man, Wonder Woman, Aquaman na suspect? Hindi, yung mga ano na lang, yung mga dito lang, yung mga domestic lang, no? Bakit hindi nyo isama yung tikbalang, mga aswang, mga manananggal, di ba? Lahat na po, mga kababayan ng mga engkanto, ayan, isama nyo na. Gawin nyo ng suspect para mas madali mga karibin natin. Ako po, mukhang pabaliktad na po ang takbo ng utak ng mga taong ito, mga kababayan. Anyway, bukod po dyan, mga karibin natin, eto, si Abante pa rin. Sabi po dito ni Abante kay Vice President Sara Duterte, ang pondo ng gobyerno ay hindi mo pag-aari, madama. Vice President, ito ay pawis at dugo ng mga mga manggagawang Pilipino. Correct ka dyan, Hindi po ako mag-a-against sa iyo, Abante. Correct ka dyan sa sinasabi mo. Pero, bakit? Yung pera lang ba ni VP Sara, yung pera lang ba ng opisina ng Office of the Vice President ang galing po sa dugo at pawis ng mga manggagawang Pilipino? Nagtatanong lang ako sa iyo, Abante, kasi kung iisipin mo,
mas malaki po ang nawawala dito sa flood control scandal na ito. At sa confidential fund ni President Bongbong Marcos Jr. kung yan lang din po ang pag-uusapan natin. Mas malaki pa nga po ang pondo ng Office of the opisina po ng PCO, Presidential Communication Office, di ba? Mas malaki pa po ang kanilang pondo kaysa kay BP Sara. At yun ba ay hindi galing sa pawis at dugo ng mga manggagawang Pilipino para hindi nyo usisain? Di ba? Hindi, real talk lang po mga kababayan kasi sumusobra na eh. No? Pagdating kay BP Sara talagang lahat gagawin ninyo. Lahat ilalabas niyo yung mga salita, no? Yung mga terminologies na gustong-gustong marinig ng taong bayan. Pero pagdating po sa ibang mga opisina, sa ibang mga politiko, tikom naman po ang mga bunganga ninyo. Kaya nga napapatanong tayo mga kababayan. Pakisagot na rin po mga kababayan kung ito po ba nga, for example na lang, yung pondo po ng House of Representatives, di ba? Na nililiquidate lang nila na for by certification, di ba? Hindi po ba yan galing sa dugo at pawis ng mga manggagawang Pilipino? Para hindi nyo ipaalam sa taong bayan kung saan ninyo ginagamit ang mga yan? Buti nga si BP Sara nagpapa-audit pa. Kayong mga hinayupak ng mga congressman, nag-o-audit din po ba? Isipin nyo, galing din po sa mga manggagawang Pilipino yan. Hindi nyo po pera yan. Kung yan ang gustong i-point out dito ni Abante, no? Na hindi mo pag-aari yan, BP Sara, kailangan mong ipaliwanag, kailangan mong ibalik yan. How about you? Paano naman kayo na mga buhaya sa gobyerno? Diba? Hindi ba kayo pwedeng questionin ng taong bayan? Na parehas nitong sinasabi mo dito na ang pondo ng mga congressman ay hindi pag-aari ng mga congressman, di ba? Kung di ito ay galing sa dugo at pawis ng mga manggagawang Pilipino. Do you agree with me mga kababayan? Kasi yan po ang totoo. Now, whether you like it or not, yan po ang totoo, di ba? Sinabi niya na eh. Galing po sa pawis at dugo ng mga manggagawang Pilipino. Alright, bago tayo sumabog dyan mga ka-review natin, eto pasadahan na po natin yung mga naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito, ni AJ Serronia, ayan na. Sabi niya po dito, when you point one finger, 3 or 4 fingers are pointing back at you. Is a proverb highlighting that when you blame or judge someone, you are often equally or more guilty of faults yourself. It serves as a reminder to practice self-reflection. Okay? Accountability and empathy before criticizing other. Kung baga, ang sinasabi niya dito sa madaling sabi mga kababayan, manalamin ka muna Abante bago ka manisi sa iba. Ayan na. Sabi po dito Nicolas, coming from the demon itself, aray ko po. Oo nga. Pera ng taong bayan, hindi yan pangbili ng relo. Ayan na. Binili mo kasi ng relo, Abante, kaya yan, nakita ng taong bayan. Sabi po ni Jeric Sumincel, flood control project po, Mr. Kong, hindi rin po pag-aari ng mga buhayang mga nakaupo. Correct. Wow, coming from you talaga. Coming from the house of crooks pa talaga. Ayan na. Pero ang malita, oo nga eh, yung maleta mga kababayan, saan kaya galing yun? Hindi kaya galing yun sa, di ba sa kaban ng bayan yun eh, sa pawis, dugo at pawis din ng mga manggagawang Pilipino yan mga kababayan, yung maletang dinideliver mga kababayan. Tapos sasabihin ni Abante, sinisingle out lang ni Abante si BP Sara dito mga ka-review natin eh, pero ang totoo, sila talaga, no? Sila talaga ang mga corrupt. Alright, yung mga congressman. Alright, ano po ang inyong opinion dyan mga ka-review natin? Just comment down below. At ito, pasadahan na po natin itong about kay Congressman Marcoleta dito po sa House Committee on Justice. Ito po mga kababayan, pasok. Including the highlighting of being a non-member.
Kasama po yun. The rule that non-members cannot raise a motion and cannot vote, but they Opo. can manifest. And that is observed in all committees in the House of Madam Chair, I Representatives. did not say that I'm about to make a motion. Wala nung po akong sinabi. Anyway, ma'am, Madam sa Chair, Madam committee na Chair, ito, Madam Chair. Is that a point of order? Yes, not really the point of order. I just would like to find out if he is a she or a he because you have been mentioning her. Point of order, Madam Chair. Let's allow Congressman Marcoleta to Honorable Marcoleta first. Honorable Marcoleta is a non-member of Justice Committee, but of course, we recognize her opportunity to manifest her position as well. Her daw thank you, mga Madam kaubayan Chair. eh, Thank no? you for highlighting my being a Grabe. non-member. Grabe. Tinawag na si Congressman Marcoleta. Ano ba itong si Luestro? Nakapag-aral po ba ito ng abogasya? Sabi, abogado ito eh, no? Pero hindi marunong mag-identify mga kaubayan kung lalaki ba o babae yung tinutukoy niya. Ako po. Ano to? Pang-iinsulto ba ito? Of this committee. I But nonetheless, highlighted also that I have you every have right the to speak. privilege to manifest your position Thank you po. because that is according to our rules, Honorable Marcoleta. Including the highlighting of being a non-member. Kasama po yun. The rule that non-members cannot raise a motion and cannot vote, but they Opo. can manifest. And that is observed in all committees in the House of Madam Chair, I Representatives. did not say that I'm about to make a motion. Wala nung po akong sinabi. Anyway, ma'am, magandang hapon po sa Madam Chair, sa Madam committee na Chair, ito. Madam Chair. Is that a point of order? Yes, not really the point of order. I just would like to find out if he is a she or a he because you have been mentioning her. Point of order, Madam Chair. Let's allow Congressman Marcoleta to proceed. All right. Honorable Marcoleta is recognized. You may proceed. Madam Chair, Gusto I ko just would bang- like to make it clear. He Madam is Chair, he. The- He the- is the he. point I of stand order is corrected. not in order, Madam Chair, because I just want to make, because you said twice her. All right. So I I'm would like to addressing find out him. if she is a she or a he. Madam Is he. Chair, make a ruling and allow Congressman Marcoleta to proceed. As a response to proceed, the Honorable Abante, we are addressing now Honorable Marcoleta as he, him, his, and the chair therefore stands corrected. You may proceed, Honorable Marcoleta. Thank you, Madam Chair. Thank you for that clarification, Bishop Benny Abante. Ewan ko kung is that germane to this hearing. Anyway, magandang araw po, ginang Madam Chair at sa mga kapita-pitagang miyembro ng committee na ito. Marahil ay inaasahan nyo na ako po ay magbibigay ng manifestasyon para tutulan ang pagbubukas ng box na yan mula sa PIR. Ang katunayan po, ako po ay hindi tututol. You may go ahead and open it all you want. Sabi nga ni Madam Chair, hawak niya ang beat. Sino ba naman ako para pigilan ito? Sabi nga ng kanta, huwag mong bibitawan. Huwag niyo na bitawan yung box. So I dare the committee to open the box, but with a caveat. Siguraduhin niyo po na hindi kayo nakalalabag sa batas. At sinabi rin po ni Popoy sa pelikula, I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Siguraduhin niyo po na kung bubuksan niyo yan, meron po kayong acceptable reason na naayon sa batas. At ako po ay kaisa niyo rin sa komite na ito sa paghahanap ng katotohanan. Pero sa ating paghahanap at pagsisiliksik ng katotohanan, siguraduhin po natin na tayo po ay hindi nakalalabag sa ating mga batas. Maraming salamat po, Madam Chair. Again, that is a manifestation and therefore it does not deserve or require any answer. Let us proceed. Thank you, Madam Chair.
nation deserve an explanation kay Popoy. Hindi po siya kay Popoy, linawin ko lang po. Ito po ay kay Papa P, kay Piolo Pascual sa pelikulang Starting Over Again. And I hope that as we decide on this matter, this will not lead Ayan na, lumabas na ang katotohanan mga kabayan, no? Sa kakapanood mo yan ng mga drama-drama. Ayan na. Sa bagay, sino ba ang ayaw ba naman kay Piolo Pascual, di ba? Di ba? Ayan po ang gusto ng lahat ng mga katulad ni Persilapid, si Piolo Pascual, mga kabayan. Nako, pati kabaklaan, dinala po sa sa House of Representative, mga karibyo natin. Pati ba sa pagdinig, mayroon pa rin ganyang mga eksena, mga kabayan. Parang hindi naman po parang hindi relevant, no? us to starting over again. Thank you, Madam Chair. All right, we are done with Popoy and Piolo. We are addressing a very important decision here. So with the indulgence of all the members, may I solicit the necessary second to the motion to open the box raised by I the second. Honorable Congresswoman Laila De Lima. I object. the motion. Second. I The object. same has been seconded by the Honorable Antonio Tino. Do I hear an objection? I object. The objection has been registered by the Honorable Benny Abante, which means we shall proceed to divide the House. Please be ready to vote. Again, the motion is to open the BIR box. Those who are in favor of the motion, please raise your right hand. Kita nyo na yan, mga kabayan. Bakit walang nagtataas ng kamay sa inyo? Diba? Kasi alam nyong mali ang ginagawa ninyo. Mali po ang ginagawa ninyo. Mga inayupa kayo, bakit pa kayo nandyan? You may put down your hands. Those who are not in favor of the motion, please raise your right hand. So yan mga kabayan, mas marami po ang ayaw buksan yung box, mga karibin natin, kasi alam po nila na ito po ay labag sa batas, mga kabayan. Pero bakit ginagawa pa rin nila? For the show, siyempre. For the show, mga karibin natin. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dito, mga kabayan? Just comment down below. At siyempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.